Palakpakan natin ating Panginoon ngayong araw na ito. Pangilihan na, kung talaga naniniwala tayo na himala sa Panginoon. Okay, obviously. Well, there are many things na nangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa paligid natin, whatever it is. Ano man yung katagumpayan, ano man ang mga parangal na masasabi na ating nakamit. But there is one thing as a Christian na dapat nating mapansin. At walang iba, kundi ang kapakumbabaan. Bakit kapakumbabaan? Bakit pinupunto ng Biblia ang paksa tungkol dyan? Aminin man natin po o hindi, we are all guilty on pride. We cannot deny that, right? Subalit bilang mga mananampalataya, laging ipinapaalala sa atin na we must humble ourselves to the Lord. Siyempre, as we go on to pray, for example, hindi naman agad-agad na, Lord, pene. Are we treating the Lord our God as the Lord of our life? O kaya tinuturing natin na para siyang ATM o kaya kung sino. Let's think about what the Apostle Paul said in Philippians chapter 2, beginning in verse 1 to verse 4. And then mamaya, let's jump to verse 5 to verse 11 para maunawaan natin why our Lord Jesus Christ is the perfect example of humility. So, here's what the Word of God says that, therefore, sabi ni Pablo, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any comfort sharing in the Holy Spirit, if any tenderness and compassion, verse 2, sabi niya, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and of one mind. Dito pa lang, pinupunto ni Pablo ang pagkakaisa ng bawat Kristiyano. Ayaw ng Diyos na ang bawat mananampalataya ay magkakawatak-watak dahilan lamang sa mga bagay na minsan ay hindi man, sa totoo lang, madali naman itong pakiusapan. We are one in spirit, we are one in body of Christ. Kaya nga tinatawag na church to, no? We are not talking about church building of some sorts. We are. And since we have been saved by the grace of God through faith in Christ alone, ikaw ay bahagi ng pamilya ng Diyos. Kaya nga sinabi ng Apostol Pablo na magkaisa tayo. Although we have individual differences, right? Bagamat meron tayong mga kani-kanyang mga ugali, but as one body of Christ, dapat pairalin yung pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa. Also, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. Humility, kapakumbabaan. Anong punto dito? It is very, sa bagay, naintindihan naman natin na minsan mahirap magpakumbaba, lalo na kung ikaw nandun sa, parang nako-corner ka. Right? But if you know that God is real and Jesus rose from the dead and whatever the promises that the Lord has given is true, makapagtitiwala ka sa Kanya, basang kailangan mong gawin, magpakumbaba ka. Kasi kahit anong narating natin sa buhay, okay, so marami kang parangal, at the end of the day, ito ay sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa totoo lang, wala naman talaga sa atin. Sabi nga sa narinig kong hugot, walang forever. Hello? Now and then, let me continue. Sa verse 4, sinabi ni Pablo
not looking to your own interests, but each of you to the interests of the others. Alalahan, kumbaga, ang punto ni Pablo, huwag mong itayo ang sarili mong bangko, kapatid. Bagkus, tingnan mo ang kapakanan ng iyong kapwa. Kesyo kapatid mo man sa Panginoon o yung mga may tuturing na di ka ibig-ibig. Sa Philippians 2 verses 1 to 4, pinunto ni Apostol Pablo bilang advice sa bawat Christians na magkaisa, maging mapagpakumbaba. Huwag isipin ang sariling kapakanan. Alalahanin ang pangailangan ng iba. Kaya ka pinagpala para maging pagpapala ka sa iba. Hindi tayo tulad ng isang takal lang. Let's say, galon. Dahil ito, wala, sa'yo na. Pero kung ikaw ang tulad ng isang gripo, isipin mo yung tubig. Isipin natin. Pag kita na hindi na malaman, di ba, kakalit ka tubigan ito, di ba? Lalo na sa mga mahihilig ko sa halaman, sa gardening, alam ko natin yan. Pag naghihilig ka dyan, siyempre, hindi lang sa halaman ang maglaban, pati iba pa mga halaman. Ganun din dapat sa iba pati. Kaya nga tinawag tayo ng Lord to make disciples, di ba? We were called to be good examples in our society. And we must have to rely to the Lord in any way, shape, or form. Ngayon, ano yung ginamit na halimbawa dito ni Apostol Pablo? Dito na papasok ang ating Panginoong Jesus. Sa verse 5, sabi niya, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. At by quoting a certain creed na naisulat noong 2 to 3 years after the resurrection of Jesus, at ito ay naging basehan ni Pablo. He quoted that para ipadala to sa mga Kristiyano sa Philippi. Take note, anong sabi dito? Ito ay particular na kinakanta noon ng mga first Christians noon. Na itong sinasabi, sa verse 6 to verse 11, pagsimulan muna ako dito, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Take note, ang Panginoong Jesus, He is God in essence and nature, co-equal with the Father and the Holy Spirit, and yet He voluntarily emptied Himself by becoming a human being like us. Kita mo yung ginawa ng Panginoong Jesus? Grabe yung kanyang humility. Take note, the one who called Himself the Alpha and the Omega, the great I am, the beginning and the end, the first and the last, and yet, pinatunayan niya ang patotoo ng tunay na pagmamahal sa pamamagitan ng dakilang pagpapakumbaba niya. He added human nature. He experienced human characteristics. Maliban sa isa, He never sinned. He did not commit sin because He is the sinless Lamb of God who takes away the sins of the world. At dahil dito, sabi ng verse 9 to 11, therefore God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Mga kapatid, ano ba ang ibig ipapayo ni Apostol Pablo sa atin? Katulad ng ating Panginoong Jesus na bagamat actually, He owns everything. He owns your life. He owns my life. And yet, at the right time, He humbled Himself
He became man. Naranasan niya kung anong naranasan natin. Kaya kapatid, kung ikaw ay broken, I will tell you this, naintindihan ka ng Panginoon Jesus. Kung ikaw ay tila baga nakakaramdam ng depression sa buhay mo, don't worry. Alam ng Panginoon Jesus ang damdamin mo. Kung ikaw ba ay tila baga nawawalan ng pag-asa, alam ni Kristo yan. At kung akala mo parang bumubulusok ka na sa puntong malapit ka na sa kumunoy ng kapahamakan, alalahanin mong iniligtas ka niya. And if we truly follow the Lord, if we are calling ourselves to be Christians, alalahanin natin yung punto ni Pablo na huwag tayong maging selfish. When we are saying the term selfish, hindi ko tinutukoy yung sarili mo, nagbebenta ka ng isda, magkano yan, isa yan. No. Sa mundo na ating ginagalawan, hindi uso yung pagpapakumbaba, alam natin yan. Madalas, puro kataasan, pagmamataas, o posisyon, tumataas, o Samson, sa anumang larangan, ganun. But here right now, especially on that time that we are going to pray to the Lord our God, we must remind ourselves, i-remind po natin ang ating sarili, we need Jesus in any way, shape, or form. It is Him whom we go on to glorify, not ourselves. And as Christians, yamang tayo humihiling sa Panginoon na tayo ay Kanyang gabayan at ingatan, lagi natin ipag-pray ang ating pamilya, mga mahal sa buhay, mga kaibigan, kahit ang buong bansa nga, di ba? Yamang tayo ay mga prayer warriors, mga kapatid. I-exercise natin araw-araw, gabi-gabi. Whether on the devotional times, mga gawain, mga fellowship, o kahit sa quiet time. Let us exercise the humility. Let's think about it, mga kapatid. And as we pray tonight, habang tayo ay nagpe-pray sa ating Panginoon, we must acknowledge that we are from dust. I-acknowledge natin na tayo ay mula sa alabok. Wala tayong may pagmamalaki sa ating sarili. Ang lahat nga, sabi nga, hiram lamang nga natin yung buhay na to eh. Maikli ang buhay, totoo. Ngunit kung gagamitin natin yan sa karangalan ng Diyos, yung kalakasan natin, yung yaman natin, yung ating talento, whatever it was on ourselves, at buong puso natin iniluhod yan sa Diyos, mas lalo pa niya tayong gagawin. It doesn't matter kung gaano karami yung mga certificates mo dyan o medals. It doesn't matter kung milyones yung pera mo. It doesn't matter kung ganito karami yung mga gadgets o Samson. No! It's all about how the Lord sees you inside your heart. Kasi tumitingin siya sa puso natin, hindi sa natapos natin, hindi sa kung gaano karami mga followers mo sa Facebook at Twitter at YouTube. It is a matter on our heart. Ipag-pray natin lagi sa ating Panginoon na yung humility, yung kapakumbabaan ng mamayani at hindi yung pagmamataas. Alam natin lahat na yung pagmamataas na yan. Okay, let's continue. Alam natin lahat na dahil sa pagmamataas, si Satan nalaglag. Alam natin sa Book of Daniel, itong si Nebuchadnezzar, itinaasa niya ang kanyang sarili bilang isang Diyos, pero siya'y binaba ng tunay na Diyos. Walang mapapala ang pagmamataas, kapatid. Paalala natin yan sa ating sarili na
Ang Diyos lamang ang dapat papurihan. Ang Diyos dapat ang ating sandigan. Ang Diyos ang dapat mapagtuunan ng lahat ng papuri at pasasalamat. Kaya nga sabi nga niya, you shall have no gods besides me. Anumang bagay, anumang attitude, anumang kalagayan na tila baga naging pinaka-priority mo kaysa sa Panginoon, you are already committing idolatry at all. So I would like to end this up in reading this passage once more. Magsimula sa verse 3 to 5 sa Philippians 2. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, or rather, in humility, value others above yourselves, not looking at your own interests, but each of you to the interests of the others. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Ang mindset natin, lagi natin ipag-pray na yung mindset natin ay maging katulad ng kay Kristo. Kaya nga sabi nga ng Book of Hebrews, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Sa Diyos ang papuri magpakailanman at ibinibigay ko ang lahat sa salamat sa Kanya.